Ano ang tingin ho ninyo ngayon dahil nag-convene na ho ang impeachment court sa Senado? Ano ang expectation po at anong dapat alamin po ng ating po mga kababayan? Well, unang-una sa lahat, dahil nag-convene sila as an impeachment court, ibig sabihin tuloy na, no? Wala nang dapat pipigil sa kanila para mag-conduct sila ng tinatawag na trial o pagtinig ng kaso. Kaya lang, ano yung mga dapat asahan? Siguro lagyan na lang natin ng historical na perspective. Alam mo kasi nung panahon ni Chief Justice Corona, I remember ang impeachment ay nag-umpisa ng January. Okay. I think it took them 4 to 5 months to be able to complete the trial and the hearing. At nagkaroon sila ng, I think, 144 trial days. Ang hearing nila, naalala ko, 4 na araw sa isang linggo. Wow. Yung Biyernes ay motion day. So from Monday to Thursday, tuloy-tuloy yan. At naalala ko, siyempre, medyo mas bata pa ako noon. Inaabangan natin yan, hindi ba sa TV? Kasi meron tayong isang interest para makita yung nangyayaring pandinig. At naalala ko noon, sila ay nagkakaroon ng session days kapag ka umaga. At kung may mga committee hearings umaga rin. So, naalala mo talagang lagari yung mga senador noon. Kaya lang, this is where it gets interesting, Sir Alex. Opo. Nung time pa si Corona, 8 kasi yung impeachment grounds, but they were narrowed down to 3. At yung 3 na yon, hindi masyadong mabigat na grounds at konti lang ang ebidensya at konti lang din ang testigo. So, hindi ganun kalalim. And besides, of course, ang hinir noon ay isang Chief Justice na wala naman masyadong interest yung mga politiko, at least for politically, di ba? Yes. Ito yung weird. Itong kaso kasi ni Sara Duterte, tinatanong niyo kung ano nga asahan natin. Opo. Nag-umpisa sila ng May. So, ang malamang mag-start talaga yan, sabihin mo ng June, July, o sa August. By the time na August or September kasi ang mabigat, ang Senado, kakaroon sila ng budget deliberations. Lahat po ng mga ahensya ng gobyerno ay kailangang busisiin nila yung mga proposed budget ng mga departamento na yan at mga ahensya. And it really takes time. Okay. Bukod dyan, paano yung committee hearings noong mga mabibigat na kaso o mabibigat na issue, lalo ngayon yung usapin ng VAT, usapin ng rotational brownout among others. Tapos, meron pa silang tinatawag na session days. Hindi ba? So, maraming implikasyon na kung nakikita. Una, pag minadali naman nila, it will leave a bad taste in the mouth kasi ayaw nga nang minamadali, hindi ba? Opo. Kasi pag minadali yan, there are certain pieces of evidence that might be suppressed. Narinig ko nga kanina nung ako'y pinone patch, narinig ko sinasabi mo nga yung nangyari nung panahon ni Era, panahon na ayaw pa buksan yung envelope. So, ganun lang naganap, medyo nagkaroon ng distrust itong taong bayan. Pangalawa naman, kung talagang susuriin mo naman, tandaan mo, 4 na articles of impeachment ito, mabibigat yung grounds, Yun lang issue lang, halimbawa ng confidential fund, it will really take a lot of time. Siyempre, yung hindi lang yung prosecution, even yung defense, talagang magbabalikan sila dyan. So kung inabot ng 5 buwan, yung kay Corona na hindi naman masyadong mabigat ang trabaho ng Senado, kawa nga Enero, iniisip ko lang kung gaano katagal ito. Maraming implication ito politically. Pag ito tumagal ng 2027, sabihin mo na nga palapit na tayo na susunod na eleksyon, on the part of the President, he may be considered a lame duck, and that would actually play a lot of, it will be crucial kung papaano siya makakapag-influensya pa dito. So it would make better sense na mapabilis nila ito. Ang problema, ang mayorya ay hindi nila kontrolado. So they would really have to do something about that at some point. So, kung yung po sa kay Chief Justice Corona ay umabot ng 5 hanggang 6 na buwan, sa tingin ho ninyo, sa atin, halos ganun rin ba? Dito kay VP Sara? Hindi ko nga nakikita kasi nga, hindi Sir Alex kasi nga kagaya na sinabi ko, yung kay Chief Justice Corona, 3 grounds yun. Magkakaugnay pa yung mga grounds. Pagkatapos noon, yung mga ebidensya, hindi naman sobrang dami. Because I distinctly remember, yung mga present na mga testimonya at mga dokumentong isinumite, hindi naman ganun ka-tedious. Pero kung titignan mo itong kaso ni VP Sara, kasi ang dami rin naman kasing isinampa talaga laban sa kanya. At yung mga kada isang article, kada isang ground, it will really take time. So I doubt if they could do it within that 5 to 6 month period. Siguro realistically, pwede nito abutin ng 1 taon. If
kung isang taon yan, kung lalampas pa, isipin mo, Yeah. kung ano magiging implikasyon niyan, mag-iiba na kasi yung kulay ng politika. I'm not saying magiging ganon, Yeah. pero binabalikan ko lang yung mga nagdaan, di ba? Opo. So kung ikaw ay Pangulo, by mga huling taon mo di ba? Lalo na kung paakyat ka na ng paakyat paputungo sa sunod na eleksyon. Halos claim back president ka na Even si Duterte Si Pangulong Duterte, siya lang yung presidente, susunod lang sa kanya si Pinoy, na mula umpisa hanggang matapos, mataas ang kanyang trust and approval rating. Pero pagdating sa Kongreso, unti-unting kumalas na rin yung suporta patungkol sa kanya nung malapit na siya at the tail end of his term. Kaya ngayon yung tinitingnan ko, ano kaya magiging implication na ito? So madami. On the one hand, kung mapakita nila na marami palang mali talaga si Sara Duterte at talaga makikita nila na overwhelming yung ebidensya, I think yung mga senador, kahit kakampi nila si Sara, they might actually be forced to vote for her conviction. Opo. Hindi ba? Pero kung gray area yan, o kung hindi man ay hindi lamang na lamang, it becomes really a numbers game. Kung kanino ang may bilang, yun talaga yung masusunod. Mahirap kasi kuhain yung 16, Sir Alex. Yun, 16 votes, yung pagkuha ng 16, gagapangin mo talaga yan. Noong panahon ni Chief Justice Corona, allegedly, iba yung mga bumoto nga for conviction. Nakakuha sila ng proyekto sa gobyerno worth 15 million each, if you remember. It's an allegation. Pero ito, gagapangin mo yan. Halimbawa, merong 5 senador na may pending cases. Pwede mong gamitin, may horse trading yan. Hindi pwedeng mawala yan. It's a possibility. I'm not saying it would happen. Pero pwede, o hindi mo na namin gagalawin yung kaso mo, dito ka sa amin. O kapag ginalaw mo, doon ka sa kabila. Di ba, pasensyahan tayo. Yes. O sa paning naman ng mayorya ngayon, tandaan mo may 2 senador na nasa minorya, allegedly, nasa computer ni Bryce Hernandez, nasa sa flood control project. O di pwede rin gamitin pang horse trading yun. O kami na majority ngayon, tahimik ka na lang Hindi ka namin sasama. So, mangyayari talaga yung mga bagay na yan. Yung pa yung flood control controversy. Dahil ang majority ngayon ay expectedly hindi sympathetic sa administrasyon, paano kung ituloy pa nila itong flood control hearing? Di kakain din ng oras yun. Kaya Sir Alex, realistically, kung titignan mo, gusto kong ipaalam sa taong bayan na hindi po ito magiging madali. Baka akala nyo, manunood kayo, kukuha kayo ng popcorn, mag-binge watching kayo. After 5 months, tapos na. Hindi ko nakikita ang ganun yan. Ang daming pwedeng mangyari. At kanina pala, attorney, no? The majority is 13. Nadagdagan pala yung minority. 10 na sila. Dahil nga, yung isang nag-abstain, nung pong mga nag-eleksyon sila, ay lumipat. Pero si Zubiri yata ang nasa minority na ngayon. Si Zubiri, opo. Pero si JV Ercito ay nanatiling independent. So may 1 pa rin pwedeng kunin ng both majority or minority. Okay, sa lineup po ngayon, attorney, lineup of sa Senado as senator judges, dati kasi nung mga previous mga impeachment trial, nakita natin, napabilib tayo at hinangaan natin noon ng publiko, no? Yung si former Senator Miriam Defensor Santiago. Sa lineup ngayon ng mga legal experts ngayon dyan, ano ba yun? Kahit hindi ka abogado, paanong way na magtatanong sila sa mga prosecutor nito, attorney? Abay na nga yung problema, no? No, but in fairness naman, siyempre may mga backstop sila, meron silang mga staff that could actually aid or help them. Pero kagandahan lang dito sa impeachment court, kumpara doon sa nangyari, di ba, sa Justice Committee, this is actually a full-blown trial which presupposes there would be an attempt to at least give this a semblance of legitimacy. Kung sakali mang it becomes a numbers game, kung sakali mang meron silang biases, either minority ka or majority ka, they will make an effort to give this a semblance of legitimacy. Ano ibig sabihin, meron silang karampatang rules on evidence, hindi ba? So, halimbawa, kung hearsay evidence, hindi nila tatanggapin. Kung halimbawa, hindi mo maipresent yung original at hindi mo maipaliwanag kung bakit Xerox copy lang, hindi nila papayagan. O kaya, wala namang personal knowledge talaga yung nagtitistigo. So, all these things, yung issue ng admissibility of evidence, for example, would be taken care of. Kasi di ba naalala mo ng panahon ng Justice Committee, hindi naman ako cross-examine yung mga witnesses nila. Kahit kunento lang at narinig niya, pinapayagan nila, guilty na talaga dito si Duterte, ito, sinabi nitong witness na ito. But at the end of the day, pagdating dito sa impeachment ko, that would not be the case. Talagang ang mangyayari niyaan,
it will be a full-blown trial, hindi ba? Kaya yung mga senador na medyo may engot ng kaunti, talagang mapapaya, mahihirapan, hindi ba? Oo. Hindi makakasabay. Ako nga, abogado na Oo. Hanggang ngayon, pag umattend ako ng hearing, nahihirapan pa rin. Paano pa yung mga lintik na yan? So talagang they will depend doon sa kanilang mga chief, ano ba tawag doon? Yung kanilang mga, ano ba yung term na yun? Yung mga assistant nila na ano? Backstop ang tawag po. Yun, doon. yun. So ibig Pero sabihin, yeah. ang pwedeng mangyari, Sir Alex, o gaya mo si Senator Lito Lapid, nandun na siya nung impeachment ni Corona, di ba, tahimik lang. Oo. O ang laging sagot niya lang, kung napagkayarian ng lahat, di kita din tayo. Pwede gano'n na lang. Oo. May tanong ka ba? Wala na, nakikinig lang ako. Gano'n, di ba, pwede naman gawin. Kasi di ka naman pwede magtanong. Yeah. Di ba? So, Kung ayaw mo naman magtanong, ayaw mo participate, nakaupo ka lang doon, Oo. nag-aantay ka ng merienda mong sago at sa banana sa Senate Lounge. Pwede naman. So Ano ibig problema? sabihin, ang mga senator judges, they can cross-examine po ba? Tama ba? Actually, hindi naman sila nagko-cross-examine, natawag din clarificatory question. Ayun, okay. Kasi nagko-cross-examine talaga, yung magkabilang partido. Ayun, yung tama. prosecution at Yung mga defense. abogado both. Halimbawa, yung prosecution nag-present siya ng Yeah. witness niya, di Okay. ko cross-examine naman, defense and Okay. vice versa. Mm-mm. Kaya lang, siyempre, alam mo, ako, matagal na rin ako abogado, Sir Alex. Oho. Kahit na masakaranas ako yung judge, pagka minsan nagtanong, parang nagko-cross-examine na rin Oho. Minsan nga yung judge, parang tinutulungan pa yung kabilang partido pag nagtatanong. Oho. Judge, bakit na yung tanong niyo parang kumakampi sa kabila? Hindi ko na nga tinanong yun, tinatanong niyo pa, di ba? So yung mga gano'n, na mangyayari talaga Posible yun. yun, Lalo pa posible, kung no, may attorney, mga mangyari yun. mahusay. Posible yun mangyari, no? Ang mga senator judges Posible. will show their biases ba? Parang ganon? Ay, ito, certain extent makikita mo. Kasi ano nga ito sabi nga ng Korte Suprema, naintindihan nila na ang impeachment court is a different court. So, Yeah. generis ito it's a political exercise. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Even naman kay Chief Justice Corona, di ba? Base doon sa mga pagtatanong ng senator judges, Yeah. alam mo na yung magiging boto Yeah. Di ba? I mean, huwag na tayo magplastikan. As I said, unless the pieces of evidence are so overwhelming against the president or underwhelming them, Mhm. either overwhelming or underwhelming, ang boto nito ay mapupunta doon sa kanilang bilang sa bandang uli. It's a numbers game at the end of the day. Ayun. Tama, no? Quasi-judicial itong impeachment trial, no? Parang ganon. Opo, kaiba siya talaga. Kaiba talaga. Unang-una, isipin mo kung normal na korte na yan. Yung ibang mga senador doon, hindi ba, hindi nga alam, hindi nga nila maipaliwanag yung Article 1 ng Konstitusyon, pwede nga sila umupo as senator judges, hindi ba? Okay. Attorney, how competent naman itong panig ng House prosecutors natin? In fairness sa House prosecutor, sila may mga abogado, hindi ba? At syempre, ang maganda rito, may gigil sila Dahil Yeah. lahat sila talagang gusto nilang i-prosecute si Duterte. Naalala mo, di ba, nag-appeal pa yan noong nagkaroon siya ng recommendation sa plenaryo ng House, hindi ba? Yeah. Di talaga paghahandaan nila yan at yung mga iba dyan magpapakitang gilas talaga. Yun. Nakikita ko na. May mga mukha na akong nakikita ko na talagang ika nga ay magyayabang. Talaga magpapakita ng, eto ako, mahusay kami. Yeah. But in fairness, I think we have a competent list of prosecutors precisely because may mga karanasan sila. Hindi ba? For example, si Dean Diokno, for example, Yeah, siya ay isang dean, mahusay na abogado. Alam mo, nang Dean niya sa Lasal, naging teacher pa ako sa faculty Oho. under his leadership. So, si Laila de Lima, for example, hindi ba, mahusay din naman na abogada. Si Luis Tro, dating piskal, hindi ba? Yeah. Uy. Tayo na, wala pa. Yun po. Yan. Okay. Attorney, siguro, lastly, yung mga previous trial kasi sa mga impeachment na yan, wala pa mga social media noon, no? Do you think the verdict will affect now that yung ating social media ngayon very popular na yun, sikat na ngayon So, habang nakatutok ang taong bayan, maapektuhan kaya ang magiging verdict dito? Actually, Sir Alex, that's an interesting point, kasi iba na yung panahon ng social media, Yeah. And to a certain extent, nag-iba talaga. Alam mo nung araw kasi, pag sinabi mong community standards or pag sinabi mong sentiment of the majority, totoong majority ng taong bayan yon. Ngayon, di ba, you may not be the majority, but if you're the loudest,
maingay kayo sa SOCMED. Kaya talaga may mga troll farms, may mga maiinit ang mga tao. At so, certainly siya nakaka-apekto yan. At tandaan natin, may iba dyan, the electionist, iba naman tatakbo sa kung anumang posisyon, lalo na kung national level. Kaya makaka-apekto yan sa kanilang boto. Diba? Kaya yung mga maiinit na DDS kakampi, realize ko na, talagang magtutulong, magsasanib pwersa yan para tirahin yung mga senador para ika nga maapektuhan sila. May mga senador, hindi naman masyado talaga nagpe-Facebook, hindi rin naman nila alam yon, hindi ba? Pero may mga senador na Oho. Ngayon. And lastly, siguro, attorney, bakit nga ba, di ba dati si Chief Justice Davide yatang umupo as presiding officer during ERAP sa impeachment trial, no? Pero dapat bang ngayon rin dapat pa Chief Justice? Hindi naman, no? Yung kay ERAP po nga, teka, hindi ko din masyadong ma-check na I need to go back to the yun, pero, Davide. Pero regardless, at the end of the day, kaya lang kasi Vice President ito iba kasi ng time ni ng time ng presidente. Kasi kung yung presidente, the Chief Justice, pero I think this would be a different matter. I think it would still be Alan Cayetano who would preside. Okay. So hindi para at least maano lang na impartial lang siya. Why not? Dahil second in command ng official natin, Vice President din to. Might as well ilagay si ang Chief Justice natin. Not necessarily. Kasi yung nagpe-preside lang naman, wala din naman bilang talaga yun. Not counted naman sila. Nagpe-preside lang din naman siya. Oho. Sa bandang uli talaga, bilangan pa din ng mayorya o minorya yan. Tandaan natin, sir, 16 votes. Yeah. So maraming kapangan na mangyayari dyan. Yung mga magaling gumapang. Oho. Yung mga nanggapang nung panahon ni Corona, baka gamitin ulit ngayon para sila yung mahusay . Pero may may accusation yung bumoto para mapatalsik si Chief Justice Corona. Sabi nabayaran, di ba? Sa tingin ba ninyo ganun din ang accusation kung sakali mang merong hindi acceptable na decision ng ating ang ating Senate Impeachment Court? Nga, sabi ko nga, Sir Alex, maraming horse trading. Kasi nga, iba talaga ito yung impeachment court . Yeah. Hindi ito kagaya na. Kasi alam mo, sa ordinaryong kaso sa korte kasi, we are really so strictly bound by the rules. Kapag talagang, even yung judge, kahit gusto ko sana niyang i-acquit. But if the rules with respect to admissibility of evidence, makikita talaga doon, natalo ka, wala siyang choice . Kasi, pwedeng silipin hindi ba? Dito kasi sa impeachment, that's not how it works. So it's really a numbers game. Kaya ang mangyayari, may ligawan talaga. Sabi ko nga sa iyo kanina, Sir Alex, may 5 mga senador, may pending cases yan. Hindi mo ba naisip si Senator Bong Revilla na nag-iisa na siya doon? Na humihima siya, hinatay niya siguro si Jinggoy dahil dati barkada sila, di ba? Si Jinggoy, andyan pa. Bakit? Meron dahilan kung bakit nagtatagal. Hindi naman pwedeng hindi magtagal. Hindi rin pwedeng bilis. Di ba? Bakit si Bong Revilla ang bilis, sa kanila hindi? So meron dahilan, may nangyayari dyan sa likod, di ba? May usapin niya, nalangan naman ganun-ganun lang. Eto, hindi ako nangiintriga, pero ito balita naman, it was reported, I'm not saying nangyari talaga. Di ba si Loren Legarda already had 14 votes? I mean, 14 senators. Yeah. Di ba, a few months ago, gusto niya maging Senate President. May 14 votes siya. Si Jinggoy, tandaan mo, nag-withdraw yan ng support kay Loren Legarda. Because allegedly, nakatanggap doon ng tawag kay Executive Secretary, kay ES Recto, telling him na, teka, kung gusto mo, yung kaso mo, upuan natin, and in exchange, huwag mong i-supportahan si Loren. I'm not saying nangyari tulog yan, pero may mga ganyang rumor. No. And it's a possibility. The reason kung ba't may ganyang rumor, posible talagang mangyari yan, horse trading, at mga negosasyon, pwedeng mangyari dahil tingnan natin, Sir Alex, gusto kong maintindihan ng taong bayan ito. Diba? Tanggalin na natin yung usapin ng hustisya. Huwag tayo magpaka-ipokrita, diba? Kasi kung gusto naman natin ng hustisya, ba't hindi naman natin sa panel lang ng kaso yan sa ombudsman para diretso sa Sandigan Bayan? This is a crucial exercise to really determining how 2028 will play out. Diba? Pagdating na susunod na eleksyon. Kasi if Sara would be perpetually disqualified, pwede hindi na siya makakatakbo. Pero kung hindi siya madi-disqualify, makakatakbo siya. And it will actually be very, very difficult. Tingnan mo, Sir Alex, sa ilang buwan na sinisiraan si Sara, ilang buwan ng maraming mga aligasyon na naipakita sa kanya. Yung iba nga doon, parang totoo na din talaga. Pag nakita mo, parang, naman, tama naman yung mga aligasyon.
yung 34% niya hindi nababawasan. Yeah. Sa kanila, all other evidence that they could see fabricated yun. Hindi ba? So, meron siya talagang solid basis, not just a preference eh. So, kaya ito, nakikita ko, ito yung election talaga, magdagapangan talaga ito. Oho. Magkakapit-pitan ng dapat 50-10, hindi Oho. ba? By the way, attorney. Like, yung Oho. di ba, yung mga, Oho. yun nga, yung mga tatlong senador na lang, si Chis Escudero on top of the list, di ba? Si Villanueva, and of course, ang nasa bottom, si Estrada. Yan tatlo na yan, may pending cases na nasa mayorya. Yeah. Anong gagawin doon, hindi ba? Oho. By the way, kung sakali mang hindi pa lalabas ang verdict nito at dumikit-dikit na sa eleksyon, ano bang ruling ba? Ano bang na sa batas? Pwede pa rin tumakbo, no? Kahit na wala pang verdict at umabot tayo sa eleksyon ang impeachment trial. Okay. Well, technically, syempre, pwede naman. pa. Oh, technically, kasi Oho. kailangan kasi in fact, kinopya naman natin yung impeachment natin sa US Constitution, ano. Oho. Interestingly, sa US pala iba ang ruling ng removal from office at saka hiwalay din ang boto sa disqualification. Ha? So pagka pwede kang i-remove na hindi ka din i-disqualify. Ngayon. Dahil iniisip ko kasi kapag humaba yan, attorney, yung pag-file ng certificate of candidacy, pwede pa siya, allowed pa siya habang tinatrial siya. Parang gano'n. Syempre, hanggang hindi tapos talaga yan. Talagang Okay. allowed siya, pwede siya tumakbo. Hindi ba? So, tsaka pero para umabot sa ganung senaryo na malapit na yung eleksyon, Oho. I think hindi na pwedeng umabot ng ganun yan. Ano? It's just a question of tatagal ba to or maikli lang. Ngayon. Di ba? Oho. So, yun lang na lagi tinitingnan natin dito. Pag habang tumatagal, favorable yan kay Sara, syempre. Okay. Pero pwede rin bilisan kasi kung may bilang din naman siya ngayon, bakit hindi bilisan para i-acquit na lang? Pwede rin naman, hindi ba? Pero may mga delaying tactics din yan doon sa mga kontra kay Sara. Di ba? O kasi nga, kung titignan mo nga, marami silang nga pwedeng gawin. Kasi talagang labangan ng bilang eh. Sa pag wala kang bilang, di syempre yung burden nasa iyo para tiyakin na hindi ka. Ang mangyayari kasi, eto tingin ko lang kung sakaling wala talagang bilang na at alam nilang ma-acquit naman si Sara, they will just use this as a platform to basically destroy her. Oho. Kasi kahit papaano, tandaan natin may 34% siya, pero kung hindi mo siya masisira, yung 34, madali na maganap ng magdagdag siya ng 10, hindi ba? Pag nagdagdag siya ng 10, panalo na siya bilang presidente. Oo nga. Di sirain mo na lang din maigi para at least wala na siyang ihikayat pa na iba na para bumoto para sa kanya. Nako, exciting ang mga susunod na araw dahil nga nag-convene na ang Senado as an impeachment court. So, attorney, sabay-sabay po natin panoorin ito at time to time kami po ay hingi ng advice din po sa inyo. Thank you, sir. Maraming salamat din po, Sir Alex. Thank you. Salamat po. Attorney Ed Chico, as usual, ang nagbibigay po sa atin ng very clear education about impeachment trial. Basta't usaping legal. Yun. Thank you so much, sir. Sige. So, tingnan natin. At least na itanong na natin ano yung ating pong mga pangamba, ano yung mga questions na bumabagabag sa ating damdamin at kaisipan. Ito na ho, nasagot na ho ni Attorney Ed Chico. Ang siguro natin, panoorin, matuto, at kayo na rin ang humusga. Ano po ang magiging kahinatnan nito pong impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte.